Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Spiritual Fitness, isang pag-aaral mula sa buhay pananalangin. Halika at simulan man natin. Ang pinakadakilang paanyayang ibinigay kailanman. Tumawag ka sa akin, at sasagutin kita, at ipakikita ko sa iyo ang mga dakilang bagay, at mahihirap, na hindi mo nalalaman. Jeremias Kapitulo 33 Versikulo 3. Ang banal na paanyaya. Sa lahat ng mga paanyayang nakatala sa kasaysayan ng tao, wala nang mas hihigit pa sa paanyaya ng Diyos na manalangin. Ang mga hari ay maaaring anyayahan ang kanilang mga nasasakupan sa maharlikang palasyo, ang mga pangulo ay maaaring tanggapin ang mga pinarangalang panauhin sa mga dako ng kapangyarihan, at ang mga maimpluwensyang tao ay maaaring magbukas ng mga pinto ng oportunidad, ngunit walang paanyaya ang maihahambing sa lumikha ng langit at lupa na inaanyayahan ang makasalanang sangkatauhan sa kanyang sariling presensya. Ang panalangin ay hindi pagtatangka ng tao na abutin ang Diyos, ito ay mapagpalang paanyaya ng Diyos sa sangkatauhan na lumapit sa Kanya. Bago pa man ninais ni Newman na hanapin ang Diyos, ninais na ng Diyos ang pakikipag-isa sa atin. Ang panalangin ay nagsisimula, hindi sa pagkukusa ng tao, kundi sa mapagmahal na puso ng Diyos. Sa buong kasulatan, nakikita natin ang isang Diyos na patuloy na tumatawag sa Kanyang bayan patungo sa Kanyang sarili. Ipinahayag ni Isaias ang paanyaya ng Diyos. Hanapin ninyo ang Panginoon habang siya'y masusumpungan ninyo, tawagin ninyo siya habang siya'y malapit. Isaias Kapitulo 55 Versikulo 6, KJV. Gayun din, isinulat ng salmista. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng nagsisitawag sa Kanya, sa lahat ng nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Mga awit Kapitulo 145 Versikulo 18, KJV. Mula sa Genesis hanggang Pahayag, ipinapakilala ng Diyos ang Kanyang sarili bilang isang Diyos na nakikinig, sumasagot, gumagabay, umaaliw, nagpapatawad, nagpapatibay, at nagpupala sa mga tapat na lumalapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sa makatuwid, ang panalangin ay hindi lamang isang gawaing panrelihiyon. Ito ang pintuan patungo sa malapit na ugnayan sa ating Ama sa Langit. Ang panalangin ay nagsimula bago pa magkaroon ng relihiyon. Maraming tao ang nag-aakala na ang panalangin ay isang bagay na pangunahing nauugnay sa mga simbahan, mga seremonya sa pananampalataya, o mga formal na paglilingkod sa pagsamba. Gayunpaman, ang panalangin ay umiral na bago pa man nagkaroon ng mga templo, saserdote, hain, o organisadong institusyon ng relihiyon. Ang panalangin ay nagugat sa ugnayan ng Diyos kina Adan at Eva sa halamanan ng Eden. Ang mga unang kabanata ng Genesis ay nagpapakita na ang sangkatauhan ay nilikha para sa pakikipag-isa sa Diyos. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Genesis Kapitulo 1 Versikulo 27, KJV. Ang paglikha sa larawan ng Diyos ay nangangahulugang ang mga tao ay sadyang dinisenyo upang makilala ang Diyos, ibigin siya, sambahin siya, at makipag-ugnayan sa Kanya. Ang Genesis Kapitulo 3 Versikulo 8 ay nagbibigay sa atin ng magandang larawan ng pakikipag-isang ito. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kainaitan ng araw. Genesis Kapitulo 3 Versikulo 8, KJV. Bagaman ang talatang ito ay naganap matapos magkasala sina Adan at Eva, ipinapakita nito ang pagnanais ng Diyos na makipagkita sa kanila. Bago pumasok ang kasalanan sa mundo, ang pakikipag-isa sa Diyos ay natural at walang hadlang. Walang takot, hiya, o pagkakahiwalay. Ang sangkatauhan ay nagtamasa ng ganap na pakikipag-isa sa lumikha nito. Itinuturo nito sa atin ang isang mahalagang katotohanan. Ang panalangin ay isinilang mula sa ugnayan, hindi sa relihiyon. Hindi nilikha ng Diyos ang sangkatauhan upang gumanap lamang ng mga tungkuling panrelihiyon. Nilikha niya ang tao upang magtamasa sa kanyang presensya. Ang trahedya na nagpakinakailangan sa panalangin. Binago ng kasalanan ang lahat. Nang suwayan nina Adan at Eva ang Diyos, ang pakikipag-isang minsan nilang tinamasa ay nasira. Sa halip na tumakbo patungo sa Diyos, nagtago sila mula sa Kanya. At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako'y natakot. Genesis Kapitulo 3 Versikulo 10, KJV. Pinalitan ng takot ang pakikipag-isa. Pinalitan ng pagkakasala ang kumpiyansa. Pinalitan ng pagkakahiwalay ang pagiging malapit. Mula sa sandaling iyon, ang sangkatauhan ay lubos na nangailangan ng pakikipagkasundo sa Diyos.
Gayunpaman, kahit sa paghuhukom, ipinakita ng Diyos ang kanyang pusong mapagtubos. Sa buong lumang tipan, patuloy niyang inaanyayahan ang kanyang bayan na bumalik sa kanya. Ang panalangin ay naging isa sa mga mapagpalang paraan ng Diyos upang ibalik ang pakikipag-isa sa pagitan niya at ng sangkatauhan. Ang kwento ng Biblia ay kwento ng panalangin. Sa ating paglalakbay sa kasulatan, natutuklasan natin na halos bawat pangunahing pangyayari sa panukalang pantubos ng Diyos ay may kaugnayan sa panalangin. Namagitan si Abraham ng panalangin para sa Sodoma. Nakipagbuno si Jacob sa Diyos hanggang madaling araw. Ginugol ni Moises ang 40 araw sa presensya ng Diyos at namagitan para sa suwail na Israel. Ibinuhos ni Ana ang kanyang kaluluwa sa harapan ng Panginoon at natanggap ang kaloob na si Samuel. Pinuno ni David ang mga awit ng mga panalangin ng pagsamba, pagsisisi, pagtitiwala, at papuri. Inialay ni Solomon ang templo sa pamamagitan ng panalangin. Nanalangin si Elias, at ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa harapan ng bansang hindi sumasampalataya. Nanalangin si Daniel ng tapat sa kabila ng banta ng kamatayan. Muling itinayo ni Nehemias ang Jerusalem matapos unang hanapin ang mukha ng Diyos sa panalangin. Nanalangin si Jonas mula sa tiyan ng malaking isda. Ang mga propeta ay dumalangin ng malakas para sa pambansang pagsisisi. Bawat salinlahi ng bayan ng Diyos ay natuklasan na ang langit ay kumikilos kapag ang bayan ng Diyos ay nananalangin. Paulit-ulit na ipinapakita ng Biblia na ang panalangin ay hindi ang huling opsyon ng bayan ng Diyos, ito ang kanilang unang tugon. Si Jesu Kristo, ang ganap na halimbawa ng panalangin. Walang sino man ang nagpakita ng kahalagahan ng panalangin ng mas ganap kaysa kay Jesu Kristo. Bagaman si Jesus ay ganap na Diyos at ganap na tao, hindi niya itinuring ang kanyang sarili na masyadong abala, masyadong malakas, o masyadong may gulang sa espiritual upang manalangin. Ang mga manunulat ng Ebanghelyo ay paulit-ulit na nagtala na si Jesus ay lumalayo sa mga karamihan upang gugulin ang oras na nag-iisa kasama ang kanyang ama. At kinaumagahan, maagang maaga pa, ay nagbangon siya, at lumabas, at napasa isang ilang na dako, at doon nanalangin. Marcos Kapitulo 1 versikulo 35, KJV. Nanalangin si Jesus bago pumili ng kanyang mga alagad. Nanalangin siya bago gumawa ng mga himala. Nanalangin siya bago humarap sa krus. Nanalangin siya para sa kanyang mga alagad. Nanalangin siya para sa mga mananampalataya sa hinaharap. Kahit habang namamatay sa krus, siya ay nanalangin. Ipinakita ni Kristo na ang panalangin ay hindi lamang paghahanda para sa ministeryo, ito ang mismong ministeryo. Ang kanyang buhay ay nagtuturo sa atin na ang nananatiling kapangyarihang espiritual ay laging umaagos mula sa malapit na pakikipag-isa sa Ama. Bakit mahalaga ang panalangin ngayon? Ang mundo ngayon ay puno ng pagkabalisa, kawalan ng katiyakan, tunggalian, kalungkutan, at espiritual na kalituhan. Ang mga tao ay naghahanap ng pag-asa sa pamamagitan ng edukasyon, kayamanan, aliw, tagumpay, teknolohiya, at pansariling tagumpay, ngunit ang pinakamalalim na pananabik ng puso ng tao ay matutugunan lamang ng Diyos. Ang panalangin ay muling nag-uugnay sa atin sa Kanya na lumikha sa atin. Ang panalangin ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo kailanman nag-iisa. Ang panalangin ay nagpapatibay ng pananampalataya kapag tayo ay napapaligiran ng takot. Ang panalangin ay nagdadala ng kapayapaan kapag ang buhay ay nagiging napakabigat. Ang panalangin ay nagkakaloob ng karunungan kapag ang mga desisyon ay tila imposible. Ang panalangin ay nagbibigay ng katapangan sa panahon ng pagdurusa. Binabago ng panalangin ang ating pananaw bago nito baguhin ang ating kalagayan. Ang pinakamahalaga, binabago ng panalangin ang ating ugnayan sa Diyos. Ang pinakadakilang himala ng panalangin ay hindi lamang ang pagtanggap ng sagot kundi ang higit na maging katulad ni Kristo. Ang layunin ng aklat na ito. Ang aklat na ito ay isinulat na may iisang layunin, upang tulungan ang mga mananampalataya na matuklasan ang makapagbabagong kapangyarihan ng isang biblical na buhay ng panalangin. Maging ikaw man ay bagong mananampalataya na natututong manalangin sa unang pagkakataon o isang may gulang ng Kristiyano na nananabik sa mas malalim na pagiging malapit sa Diyos, ang mga pahinang ito ay dinisenyo upang gabayan ka sa mas mayamang pagkaunawa sa panalangin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sama-sama nating tatalakayin ang biblical na pundasyon ng panalangin. Kung bakit inaanyayahan ng Diyos ang kanyang mga anak na manalangin. Ang buhay ng panalangin ni Jesu Kristo.
Iba't ibang uri ng panalangin na matatagpuan sa kasulatan. Ang mga pangakong ibinigay ng Diyos sa mga nanalangin. Panalangin puno ng pananampalataya na lumulupig sa pag-aalinlangan. Mga hadlang na nagpapahina sa ating mga panalangin. Ang papel ng pag-aayuno at pakikibakang espiritual. Pamamagitan ng panalangin para sa pamilya, simbahan, pamayanan, at mga bansa. Paano linangin ng isang palagi ang estilo ng pamumuhay ng panalangin? Paano binubuksan ng panalangin ang presensya, mga pangako, at kapangyarihan ng Diyos? Bawat kabanata ay itinayo sa awtoridad ng banal na kasulatan, KJV, na nagbibigay ng maingat na biblical na katuroan, mga praktikal na aplikasyon, mga ilustrasyon sa buhay, mga tanong para sa pagninilay, at pampalakas loob para sa pang-araw-araw na paglago sa espiritual. Isang pansariling paanyaya. Sa pagsisimula mo sa paglalakbay na ito, hinihikayat kitang hindi lamang basahin ang aklat na ito kundi isabuhay ang iyong natutunan. Ang panalangin ay hindi nagiging ganap sa pamamagitan ng pag-aaral lamang. Ang panalangin ay natututunan sa pamamagitan ng pananalangin. Habang ginugugol mo ang oras araw-araw sa presensya ng Diyos, matutuklasan mo na ang panalangin ay higit pa sa paghiling sa Diyos na pagpalain ang iyong mga plano. Ang panalangin ay ang pagpapahintulot sa Diyos na hubugin ang iyong puso, baguhin ang iyong isip, patibayin ang iyong pananampalataya, at iangkop ang iyong buhay sa larawan ni Jesu Kristo. Ang paanyayang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Jeremias ay umaalingaw-ngaw pa rin ngayon. Tumawag ka sa akin, at sasagutin kita, at ipakikita ko sa iyo ang mga dakilang bagay, at mahihirap, na hindi mo nalalaman. Jeremias Kapitulo 33 versikulo 3, KJV. Naway ang paanyayang ito ang maging pundasyon ng iyong buhay. Sa iyong paghahanap sa Panginoon ng may pananampalataya, pagpapakumbaba, at pagtitiyaga, naway maranasan mo ang kanyang presensya ng mas malalim, magtiwala sa kanyang mga pangako ng mas ganap, at masaksihan ang kanyang kapangyarihan ng mas sagana. Kung gayon, ang iyong buhay ay magiging isang patuto na ang kapangyarihan ng panalangin ay tunay na nagbubukas ng presensya, mga pangako, at kapangyarihan ng Diyos sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang panimulang ito ay nagbibigay ng matibay na biblical na pundasyon para sa nalalabing bahagi ng aklat at natural na tumutungo sa unang bahagi, ang pundasyon ng panalangin. Na nagsisimula sa Kabanata 1, ang pagkaunawa sa panalangin. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.